Eto, showbiz sa showbiz ng dating, ha? Gwapo yung mga personalidad na yan. Kilala niyo kung sino yan? Oh, hindi ko na papangalanan. Siguro naman mamumukha niyo, eh. Pambira yung mga artista yung iba dyan, eh. Yung iba dyan, mukhang artista. Yung iba ay piling artista. Yung iba naman talaga, aktor talaga. Ang ganda ng uniforme nila, ha? Ano ibig sabihin yan? Ayan, okay? Nakuha nyo? Nakuha ba nyo kung sino yun? Ulitin ko, ha? Ayan, galing, ha? Galing nung gimmick niya. Yan, Ayan po yung mga personalidad na politiko, artista, at mga mukhang artista, na itinuturing natin na mga nasa kampo ng mga Duterte. Ayan, okay? Tuloy ang kanilang, gimikan at saka anong tawag ito, operation pakilala. Pero hindi naman masama yan. Wala naman nilalabag na batas sila dyan, di ba? Pinakita ko lang para maiba-iba naman tayo. Lalo na dito sa MA Pinoy TV. Buhay artista, buhay politika, ang galawan. Ayan. Bakit kaya sila, ano kaya ibig sabihin ng ganong uniforme? Parang ang layo sa kulay ng partidong PDP Laban. Di ba ang PDP Laban ay under ngayon ng mga Duterte? Kulay, green. Pero biglang ibang-iba yung kanilang kulay ngayon, Kaya sabi ko ba parang di ba? Wala yung green, eh. Parang naging, red, blue, white, di ba? Ayan, Parang ang layo sa kulay ng tradisyon o identification ng PDP Laban. Di ba? Pero nakita nyo, nakakuha sila ng style kung paano pag-usapan. Anyway, kaya ko na papakita yan, hindi humaiwasan na kahit magpapasko na, at may mga pinagkakabalahan ang maraming Pilipino, pagdating po kasi ng Mayo sa 2025, ilang buwan na lang, eleksyon na. Pagdating ng February, kung di ako nakakamali, officially, magsisimula ang kampanya ng mga national candidate. Ganyan po ang kampanya ng national candidate. 3 months before election, ang local naman 45 days. Yung aking pinakita mga picture na yan, mga personalidad na nagpapakilala at ipinakilala noon pa ng dating Pangulong Duterte. Ano yung masasabi doon sa style nila? Okay? Yan yung panlaban nila sa mga administration candidate ni Pangulong Marcos nga. Na ako naman, pinaninindigan ko. Dahil ako naman ay naniniwala at opinyon na medyo nahihinaan kasi ako, Sa totoo lang, okay, magagalit sa akin mga Marcos loyalists, Marcos supporters, Marcos followers. Nahihinaan po kasi ako doon sa line-up ng mga kandidato ni Pangulong Marcos. Sa totoo lang. Kahit naman dito sa Duterte, wala naman halos ako rin nakagugustuhan dyan, Sa akin pong observation ngayon, na malayo pa naman yung kampanya at eleksyon, actually, wala pa akong, dati nabanggit ko na, meron akong napipiling 2 hanggang 3. Pero ngayon parang, nagdududa pa ako doon sa aking 3 napili. Kasi mahalaga po ang posisyon sa pagiging senador. 6 na taon yan, 6 na taon po na ang pagiging senador. At pag nahalal yan, ano man po ang gagawin nila, wala na tayong magagawa. Magsisi ka man, hanggang ganun lang yon. Pagka hindi ka nagkamali sa iboboto mo, napakadaling matapos ng 6 na taon. Nangihinayang ka dahil matatapos na yung term nung sinuportahan mo magaling. Pero pag pumalpak o palpak talaga ang sinuportahan mong kandidato, 6 na taon kang magsisisi. Ang lupit nun. Di ba? Kaya inaaral ko, kasi kaya ko ito pinapaliwanag, may mga nag-PPM sa akin, Sir Mike, pakitulungan nyo kami, sino ba ang kandidato? Para meron din kaming idea. Ako, napakahirap pong mag-recommenda sa ngayon. Inaamin ko, halos wala pa akong napipili. Yung aking nasabi nga 2 hanggang 3, nagdadalawang isip ako, itutuloy ko. Kasi nadinig ko lately yung mga statement, sabi ko, parang nakakawala ng gana. So, ganito lang, para may idea kayo. Hindi ko naman kayo ini-influensyahan, idea lang. Nasa inyo kung yung gagawin nyo, kung hindi. Lahat naman tayo entitled sa pagpili sa ating personal na paniniwala kung sino. Ako, ang gagawin ko, mamimili talaga ako ng galing sa iba-ibang lugar. Hindi sa isang kampo. Sorry.
Hindi ako magiging solid na kakampi ng kahit sino. Mamumulot ako ng pangalan at kandidato sa lahat ng kandidato ko. Ang kandidato ay 50. Yung 50 yun talagang aaralin ko, pagpipilian ko. Hindi ko iboboto 100% ang mga kandidato ni Pangulong Marcos kasi karapatan ko yun dahil yung ibang nandoon talagang duda ako. Sorry. Duda ako doon sa lineup ni Pangulong Marcos. Sa totoo lang. Ang feeling ko nga at naramdaman ko, iba doon nagsipsip, nagbalimbing lang eh. Paano natin panghahawakan yun? Pagka napwesto na, ayaw kong magsisi. Ayaw kong magsisi. Pero ako, tutulong ako kay Pangulong Marcos sa ibang bagay. At yun naman ay aking obligasyon bilang Pilipino at bilang isa ho sa mga original na tumulong voluntary until now kay Pangulong Marcos. Tutulungan ko siya sa ibang mga programa o sa ibang mga gawain ng Office of the President. Pero pagdating ho dito sa pag-endorso at hikayat na tulungan yung kanyang kandidato, I'm sorry, hindi ko kayang gawin yon. Kasi ayaw ko namang, ano bang palit pa natin explain yan? Ayaw ko namang lukuhin yung sarili ko. Na mag-i-endorse ako at magsasabi na okay itong kandidatong ito pero labag sa aking kaisipan at sa aking paniniwala. Hindi pwede yun. So, kayo po na aking mga followers, viewers, subscriber sa araw-araw, maging malaya po tayo sa pagpili. Kasi ngayon naman, isa-isa nating nakikita, lumulutang kung ano ang kanilang pagkatao at kung sino talaga sila. Karapat-dapat ba sa national position bilang senador ng Republika? Kasi sa ngayon po, yung kasalukuyan nating mga senador, talagang napakalayo ng kanilang performance at ginagawa sa mga kilalang personalidad sa politika na naging senador ng ating bansa. Malayo po. Yung kasalukuyang performance ng ating mga senador, parang pasintabi na akin namang observation ito, pang high school, hindi pang kolehiyo. Sa totoo lang. Hindi ko sinasabing mahihina ang nasa high school. Yung level lang, di ba? Elementary, high school, kolehiyo, di ba? Ganyan yung takbo ng mga kabataan, yung pag-aaral ng mga bata. Itong ating mga senador ngayon, parang nasa high school pa lang. Hindi katulad ng mga kilalang, veteranong, mga politiko ng araw na talagang hindi lang kolehiyo, talagang may kalidad, may quality, kagalang-galang at hindi ho talaga nila sinasabi ang mga hindi bagay para sa kailang posisyon. Yung decorum pa lang ang layo na Speaking of decorum, napakalaga ng decorum. Dahil yan po ay nagdadala hindi lang ng iyong pagkatao, kung hindi ng opisina, institusyon ng ating pamahalaan. Pag may decorum ang isang senador, maayos ang pananamit, maayos ang pananalita, maayos ang lahat ng ginagawa, yan po ay magiging napakagandang halimbawa na personalidad sa kabataan ng mga Pilipino. Pero kung sa decorum pa lang bagsak na, paano pa yung performance? Di ba? Sa totoo lang. Sa pananamit pa lang, dapat po ang mga senador naka-coat and tie yan everyday or kaya naka-Amerikana. Yung mga nakikita natin dyan, iba naka-jacket. Yung iba naka-polo lang na hindi malaman kung bakit parang napadaan lang sa Senado. Yung iba ang damit hindi malaman kung bakit hindi bagay sa kanilang posisyon. Ayan ang mga kasama yan sa inoobserbahan. Kasi nga, ang mga senador ay parang modelo ng kabataan. Dahil ang mga senador, alam ba nyo ang mga senador ang target ng mga senador at posisyon na dapat na susunod sa kanila kung magaling ang kanilang performance sa ginagawa, pong presidential or vice presidential. Ganun po ang line-up niya, ganyan ang posisyon, pataas ng pataas. Pagkatapos mo sa Senado, o kung talagang ikaw ay merong sapat na kaalaman, sa susunod na eleksyon dapat vice president ka o ikaw ay presidentiable. Kasi ang pinagkukunan po ng mga pwedeng maging presidentiable, dapat ay galing sa Senado kung mataas ang kalidad at quality nila. Pero kung hindi, kung kasalukuyang nakikita natin na ganyan, parang walang. Hindi dapat yan naman gagaling, di ba? Anyway, observation ko lang po yan at aking opinion sa aking nakikita kasi kaya ko ito binabanggit, baka tayo makalimot, puro Duterte, puro kung ano nung pinag-uusapan, meron tayong eleksyon darating. Diyan nakataya na naman ang panibagong kinabukasan natin sa susunod na 6 na taon. Kaya nga pinakita ko yung barkada ng mga kandidato ni Duterte.
Iba yung dating, iba yung forma. Hindi ko alam kung makakahatak yan. Ano ha? Pero congratulations sa lahat ng kandidatong nagnanais maglingkod. Ang akin naman sinasabi, sana maging halimbawa kayo na matino, magaling para sa bayan. Please like and share. Subscribe na rin kung hindi pa.